pang malakasang DIY power bank mga boss. Bali ang capacity nito mga boss is nasa 20,000 plus milliampere hour mga boss, na may 8 18650 na battery mga boss, no? Na may tatlong output mga boss, dalawang USB at isang type C, at mayroon ding dalawang input mga boss, no? Isang micro at pwede din sa type C mga boss. Ang kagandahan sa module na to mga boss is only yung pwedeng ilagay mong battery mga boss, no? Pwede ka maglagay hanggang gusto mo. Kaya ito ang kagandahan sa module na to, at may battery indicator na rin siya mga boss, no? Ayun, ito yung LED niya mga boss, 100, 75, 50 at 25%. Bali ito yung post button niya. Ayun, nag-iilaw siya ng hanggang sa 100 dahil hindi pa na-drain ang mga battery natin mga boss. Bali madali lang gawin to mga boss, no? Kasi gumamit tayo ng parallel na 18650 holder. Bali dito lang tayo naghinang yan mga boss, para makunik yung sa harap at sa likod niya mga boss. Kung may budget kayo mga boss, pwede ring magdagdag kayo ng battery mga boss, no? Tulad nito mga boss, ganyan. Pag ganito naman yung setup mo mga boss is may capacity na to na 40,000 milliampere hour mga boss. Sobrang kunat na nito mga boss. Kaya niyang magpuno ng 10 bagong mobile phone. At kung interesado ka nito mga boss, kung paano natin to ginawa, please panoorin mo ang video. At ngayon mga boss, gagawa tayo ng pangmalakasan na power bank mga boss, no? Bali, ito lang yung mga materialis niya mga boss, no? Dalawang wire at saka dalawang 18650 holder na nakaparallel na mga boss, at 8 battery mga boss, no, for 20 AH capacity at isang power bank module. Unang gawin natin mga boss is kinakat lang natin yung pre na wire niya mga boss, kasi hindi natin to gagamitin dahil sobrang nipis mga boss, no. Bali dalawang holder ang kinakat natin yung wire mga boss. Alright, pagkatapos nito mga boss is maglagay tayo ng double sided tape para idikit yung dalawa. Make sure lang mga boss, no, na naka-align yung spring mga boss, no. Ayun, naka-align na. Ganyan ang setup niya mga boss, no. At yung may brass wire is naka-align din mga boss. At ito na yun mga boss, no, pinagdikit na natin mga boss. Yung may spring naka-align talaga, at yung may brass dito nilagay natin yung charging module niya mga boss. Make sure lang yung B negative ng charging module naka-align dito sa may spring mga boss. Ganyan mga boss, no. Bali maglagay lang tayo ng wire sa gilid niya mga boss para makunik yung sa harap at sa likod mga boss. Dapat yung spring is i-connect natin sa kabila na may spring din mga boss, kasi parallel connection to mga boss. Bali dito na setup is dalawa yung wire ang nilagay natin mga boss, para kung mag-loss connection yung isa mga boss is may connection pa rin sa isa mga boss, no. At dito na part is naghinang na tayo mga boss, no. Sa paghinang mga boss, no, is siguraduhin lang natin na kumakapit talaga yung hinang natin mga boss, no, para iwas loss connection mga boss. Una nilagyan na muna natin ng lead yung battery holder niya para madali lang siyang dumikit sa bronze wire mga boss. Ang nilagyan lang natin ng bronze wire mga boss, no, is yung end to end niya mga boss, para may connection sa harap at sa likod mga boss, no. At ng butas niya mga boss, no, yung 4 na butas i-parallel mo yan mga boss, no, kung may time ka mga boss. Pero ganito mga boss is all goods na to mga boss, basta make sure lang na nakahinang talaga siya ng maayos mga boss, no. Pagkatapos dito naman sa kabila mga boss, no, end to end pa rin yung nilagyan natin ng bronze wire mga boss. Dito is siniguro talaga natin na may kapit talaga yung ginawa nating hinang dito mga boss, no, para iwas na din sa loss connection mga boss. Alright, tapos na mga boss, no. Pagkatapos natin yan mga boss is at dito sinukat natin yung resistance niya mga boss, no, kung wala bang loss connection. At so far nag-reading siya sa 0.3 at
0.4 mga boss. 0.3. Ibig sabihin mga boss, all goods yung connection natin mga boss, no. Dapat sa pag-continuity mga boss, no, wala reading sa may spring na negative at yung may brass mga boss, no. Wala siyang reading mga boss, to. Lahat lang ng spring dapat may reading mga boss. At dito mga boss, dito naman tayo sa charging module na. Sa charging module mga boss is gumamit tayo talaga ng makapal na wire mga boss, no. Lalo na yung mga malalaking battery capacity mga boss. Ang gamit nating silicone wire dito mga boss is estimated na sa 14, number 14 at saka number 16 mga boss. Dito mag-connect muna tayo sa positive niya mga boss, no. Maglagay muna tayo ng lead sa board mga boss para kumapit talaga siya mga boss, no. At yung wire is nilagyan natin ng lead bago natin sinulda sa board mga boss, no. Dito mga boss is lang talaga na nakakapit yung inang natin mga boss. At dito is pinutol natin mga boss, no. At dito naman tayo sa negative ng module mga boss. Bali ang ginamit nating wire dito is same pa rin mga boss, estimated number 14 or 16, pero kulay blue mga boss kasi wala tayong available na black wire for negative. At same pa rin, naglagay tayo ng lead sa charging module niya mga boss, at saka yung wire bago natin ihinang yung dalawa mga boss, no. At dito siniguro natin talaga mga boss, no, na kumakapit talaga siya mga boss. At kinat natin yung axis, tapos yung positive naman niya i-connect natin yan sa battery holder mga boss, no. Is dahan-dahan lang mga boss, no, para hindi matunaw yung plastic. Okay, tansya lang mga boss. Okay, at dito suwak na siya, hininang natin yan mga boss, no. Bali ang ginawa natin dyan is madalian lang mga boss, no, ispat lang para hindi matunaw yung plastic. Pagkatapos binalikan natin ulit at na-check natin na okay na. Dito naman tayo sa kabila niya mga boss, no. Para madali lang kayo makahinang mga boss is lagyan nyo ng lead yung wire, tapos dito naman sa battery holder mga boss, no. Same pa rin boss mga boss, no, idahan-dahan lang mga boss, no, kasi pag binabad mo maaring matunaw yung plastic niya. At dito natapos na nating mag-wiring, double check lang natin mga boss, no, yung positive ng charging module connect sa positive ng battery holder yung may bronze, at saka negative ng charging module connect natin sa negative ng battery holder mga boss, no, yung may spring mga boss. Try natin i-charge to mga boss, no. Itong type C niya pwede sa input at saka output. Puna natin ng voltahe mga boss, no. Dapat naka 4.2 yung output niya, no. Ayun, naka 4.2, super goods yung setup niya. Try natin sa kabila. Ayun, naka 4.2 pa rin. So all goods na to. Make sure lang mga boss, no, na kumakapit talaga yung hinang nyo. Tulad yan dito. Tapos lagyan natin ng battery. Siguraduhin lang mga boss, no, na yung negative ng battery is yung may spring mga boss, no. Tapos yung positive niya yung may brass wire mga boss, no. Pag ganitong setup mga boss, pag matapos yung ilagay ang lahat ng battery, kung 25% yung LED niya, kailangan lang i-charge saglit mga boss para mag-reset yung capacity meter niya. Pagkatapos malagay lahat ng battery at yun, i-test natin yung capacity niya. Ayun, nasa 100 na mga boss, kasi ang battery natin is
puro full charge pa yan mga boss. Okay, at all goods na to mga boss, no? Pwede na to i-charge mga boss, no? Ang charging output niya mga boss hanggang 18 watts, fast charger na rin siya mga boss, no? At kung nagustuhan mo ang ganitong mga video mga boss, please follow, like and share for more video tutorial. Maraming salamat. God bless.